Nangyari ito umaga ng Miyerkules, November 22, 2023. Makikita sa bidyong ito ang biglang pagbangga ng SUV sa nasabing motorsiklo habang binabaybay ang EDSA Ortigas southbound lane, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Batay sa investigasyon, sinubukan ng angkas rider na lampasan o singitan ang pulang sasakyan na minamaneho ni Magalit sa kaliwang bahagi ng kalsada. Naging dahilan para magalit ang SUV driver at pinaharurot ang kanyang sasakyan at sinadyang sagiin ang mga biktima na nagresulta ng kanilang pagkatumba, kung saan tumilapon ang sakay nitong ka-live-in partner na kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital sa Pasig City. Well, ino-observe dapat natin yung overtaking. Pag wala talagang very clear ang harap natin sa kasalubong. Pero pag observe pa rin natin yung mga lanes, yellow lanes, yung prohibited ang pag-overtake, hindi dapat ginagawa yun. We already filed 2 counts of attempted murder. So the case is already at the fiscal for their evaluation and resolutions. Kinasuhan na ng 2 counts of attempted murder si Pedro Magalit, ang driver ng kulay orange na SUV XL7 na may plakang NEM 7804. Ito matapos nitong banggain ang isang angkas rider at pasahero nito. Nagtamo rin ng sugat ang angkas rider. So our investigator from the Mandaluyong City Police Station has already reported that the inquest proceedings has already been terminated. So, pinag-usapan natin road rage. Kaya sinasabi ko nga, habaan natin ang pasensya. So, wag mainitin. So, diretso lang tayo at ipanalangin na lang natin na walang nangyayari kasi kung papatulan natin to at hindi natin alam also ang sa kabila ay mainit ang ulo. So, kaya nagkakaroon ng road rage. So, sa ganito, pinakapayo ko dyan, just observe yung ating traffic laws and be patient. Kinasuhan na ng 2 counts of attempted murder si Pedro Magalit, ang driver ng kulay orange na SUV XL7 na may plakang NEM 7804. Ito matapos nitong banggain ang isang angkas rider at pasahero nito habang binabaybay ang EDSA Ortigas southbound lane, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Nangyari ito umaga ng Miyerkules, November 22, 2023. Makikita sa bidyong ito ang biglang pagbangga ng SUV sa nasabing motorsiklo kung saan tumilapon ang sakay nitong ka-live-in partner na kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital sa Pasig City. Nagtamo rin ng sugat ang angkas rider. So our investigator from the Mandaluyong City Police Station has already reported that the inquest proceedings has already been terminated. So we already filed 2 counts of attempted murder. So the case is already at the fiscal for their evaluation and resolutions. Batay sa investigasyon, sinubukan ng angkas rider na lampasan o singitan ang pulang sasakyan na minamaneho ni Magalit sa kaliwang bahagi ng kalsada. Naging dahilan para magalit ang SUV driver at pinaharurot ang kanyang sasakyan at sinadyang sagiin ang mga biktima na nagresulta ng kanilang pagkatumba. Ayon sa PNP, kasalukuyang nasa kustodiya nila ang suspect. Depende na lang sa magiging takbo ng kaso nito. He will be put into custody and unless na he will file bail kung meron ng naibigay na kung magkano ang fiansang para sa kaso niya. Samantala bukod sa PNP, suportado rin ng ride-hailing company na angkas ang posibleng kaso na isasampa nila laban sa suspect. Kasabay nito ang pangako na hindi nila pababayaan ang kanilang tauhan sa mga kailangan nito matapos ang insidente. Unang-unang ginawa natin is talagang make sure natin na yung pasahero, pati yung biker natin, maayos sila. No? Nakaalis naman sa ospital, na-discharge na sila. So ngayon talagang we are monitoring the situation para to make sure na mabigay natin sa kanilang sapat na assistance. Sa kabilang banda, pinuri pa rin ng kumpanya ang pagiging mahinahon ng kanilang rider sa kabila ng insidente, kasabay ng pagpapaalala sa kanilang mga trabahante na huwag sumuong sa anumang gulo para maiwasan ang disgrasya na maaring makaapekto sa kanilang mga trabaho. Talagang hanga-hanga ako dun sa biker natin kahapon dahil maski binabaan po siya ng bintana at pinagsisigawan po siya at pinagmumura, talagang nakita niyo naman dun sa video na maximum tolerance po, tumabi po siya. At hinayaan na lang. Akala po nga niya talagang patapos na yun eh. Yun pala may ibang
mas malubha at mas masama pang pangyayari. So sa amin lang, manghinahon po tayo sa daan. Let's always make sure na meron tayong ini-exercise ng mutual respect. Kahit maliit po yan na sasakyan, meron yan karapat-dapat yan sa daan. Kasi nagkatrabaho rin yan, inaalagaan yung pamilya katulad natin lahat. Huwag po natin apihin. Sa panig naman ng PNP, mahigpit rin ang kanilang paalala sa mga motorista na iwasan ang pag-overtake nang wala sa lugar para hindi mauwi sa kaparehong gulo o disgrasya lalo na sa mga pangunahing lansangan. Well, ino-observe dapat natin yung overtaking. Pag wala talagang very clear ang harap natin sa kasalubong. Pero pag observe pa rin natin yung mga lanes, yellow lanes, yung prohibited ang pag-overtake, hindi dapat ginagawa yun. Pinag-usapan natin road rage, kaya sinasabi ko nga, habaan natin ang pasensya. So, wag mainitin. So, diretso lang tayo at ipanalangin na lang natin na walang nangyayari kasi kung papatulan natin to at hindi natin alam also ang sa kabila ay mainit ang ulo, so kaya nagkakaroon ng road rage. So sa ganito, pinakapayo ko dyan, just observe yung ating traffic laws and be patient.